ito na dati po ang pangalan ng ating Bible School ay hindi El Bethel, kundi CTABI, Christ is the Answer Bible Institute. Year 2005, dito kami nag-usap ni Lord. Maraming pag-iyak, maraming pagtatanong at sinagot ng Panginoon. At ngayon ko nakita yung tanong noon na, Lord, ano yung plano mo sa akin? Ano yung pagkatawag mo talaga sa akin? Kaya, praise God, purihin po ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At syempre hindi na po tayo iba. Tayo po isang pamilya from Philippine Assemblies of God. At isang karangalan po na makapagsalita ngayong umaga. Narito po ang aming ninong at ninang sa kasal at ilang mga kapamilya po namin mismo galing sa Nagpulok. Ang turingan po namin ni Pastor Leo Greg, Pastor Bong, ayan, mas kilala po sa Pastor Bong, ay magkapatid. Kami po ay nagkasama sa Nagpulok, hindi ko po alam kung ilang taon. Sa pastoral house, kami po yung naiwan, kami po yung magkakasama, meron kaming ilang mga manggagawa na naroon din. Ayan, alam yan ng nanay baby. Kaya salamat sa Panginoon, hindi na po tayo iba. Amen? At ngayong umaga, hayaan niyo po na ating pong muling ihabilin ang ating pag-aaral sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga. Panginoon, hinihiling namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy ito magbukas sa aming kaunawaan, sa aming puso. Dalhin mo kami, Panginoon, sa inyong layunin. Dalhin mo kami, O Diyos, sa inyong nais, O Diyos, ngayong umaga. Panginoon, baguhin mo ang aming mga pananaw. Makita namin, O Diyos, ang inyong dakilang plano sa aming buhay. Sa pamagitan, O Diyos, ng iyong mga salita na aming pag-aaralan. Alam namin, Panginoon, ang bawat isang naririto ay may kanyang-kanyang pangailangan. At kami iyon tutugunin, Panginoon, ayon sa pangailangan ng mayroon kami. O Diyos, ang mga nanghihinay iyong palalakasin. Ang may karamdaman, Panginoon, makakatanggap ng panibagong sigla, Panginoon. Lord, salamat po, ikaw ay aabot sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, O Diyos, na sa ganitong pagtitipon, patuloy ka magpapahayag at magpapakilala sa aming kalagitnaan. Kaya sa umagang ito, narito ko, Panginoon, samahan niyo po ako. Dalangin ko, Panginoon, iyong karunungan ay patuloy na siyang maghari, O Diyos, ang patuloy na siyang makita, Panginoon, sa umagang ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Ang pamagat po ng ating topic ngayon, tinawag sa tamang panahon, isang buhay na may misyon. Sa Isaiah chapter 60, verse 22, ang sabi po doon sa mabuting balita, ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam, at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Medyo maliit po yata ang pagkakagawa ng aking PowerPoint. Ako na po kasi nagawa niyan. Sa Isaiah chapter 60, verse 22 ng NLT o New Living Translation, ito po ang pagkakasabi. The smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. And the right time, I, the Lord, will make it happen. So bago po natin lubusang maintindihan, ito pong aklat ng Isaiah, kailangan muna po nating balikan yung kasaysayan po ng Israel. So dahil ang talating ito po ay hindi po basta isang pangako, so makita natin merong pangako ang Panginoon, kundi ito po ay salita ng Diyos sa gitna po ng isang sitwasyon o kalalagayan, ng kawalang pag-asa. Ito po isang nasa kondisyon, ang Israel na kawalan ng pag-asa. So sa Isaiah chapter 60, kabilang po sa huling bahagi ng aklat ng Isaiah, yung chapter 40 to 66, na kadalasang tinatawag po ng mga scholar na Book of Consolation o Isaiah of Hope. So sa unang bahagi ng Isaiah, sa Isaiah chapter 1, verse 39, makikita po natin po doon mula sa umpisa yung babala at paghatol at pagsaway po ng Panginoon. So i-quote ko lang po itong Isaiah chapter 1, verse 4. Ang sabi doon, bansang makasalanan,
mga taong puno ng kasamaan, mga anak ng masasamang tao, mga anak ng katiwalian. Itinakwil ninyo si Yahweh, nilait ang banal na Diyos ng Israel, at pagkatapos ay tinalikuran ninyo siya. Ngunit pagdating po natin doon sa Isaiah chapter 40 hanggang 66, na bago po yung tono ng pagkakasalita, dito maririnig natin yung tinig ng Diyos nagsasabing sa Isaiah chapter 40 verse 1, aliwinin ninyo ang aking bayan. Nagpapakita ano po itong bahagi na ito ng isang pag-asa, restoration, isang pagbabagong muli. So makita po natin yung kalagayan ng Israel mula po doon sa umpisa upang maunawaan po natin yung pong bigat ng sinabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 60, yung pong dating kalalagayan ng Israel. So ang bayang Israel ay pinili ng Diyos bilang kanyang bayan. Tama po ba? Sa Exodus chapter 19 verses 5 to 6, ang sabi doon, kung susundin ninyo ako at magiging tapat at sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. So nakita po natin doon na itong bayan ng Israel, pinili ng Diyos bilang kanyang bayan. Sabi po doon, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Sa verse 6, kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal, iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. So, ito pong kalalagayan ng bayang Israel, makita po dati dito yung kaluwalhatian ng Panginoon. Sila ay may templo kung saan nananahan ang Diyos, yung presensya ng Panginoon, nandoon po yung Jerusalem, kung saan ito yung lungsod ng pagsamba. Ito po yung sentro ng pagsamba, at ang Diyos ay merong tipan sa kanila. Merong covenant. Kagaya po ng binasa natin kanina. So kilala po sila, ang Israel bilang bayan ng Diyos. Nandoon ang kaluwalhatian. Nandoon ang pagkakakilanlan. Merong direksyon. Ngunit dumating po yung pagbagsak, yung pagtalikod ng bansang Israel. Sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan, nawala ng katarungan at paulit-ulit po yung naging kasalanan. Kaya po pinahintulutan ng Panginoon, pinahintulutan ng Diyos yung paghatol. Paano po yun? Sinakop yung Babylonia. Ng Jerusalem. Ito po yung pinahintulutan ng Panginoon. Doon po ay sinunog yung templo. Sa ikalawang hari, chapter 25, verse 9, sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang malalaking bahay doon. Doon po sa 2 Chronica, chapter 36, verse 17 to 19, makita po natin doon winasak po yung lungsod. Doon po sa pagkakabihag dahil po sa pagtalikod nila sa Panginoon. Hindi nila pagsunod, paulit-ulit ng kasalanan, hinayaan ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos mula sa ganitong kalalagayan, dumating yung pagbagsak. Sabi po sa unang Kronika, chapter 36, verses 17 to 19, dahil dito, ginamit niya ang hari ng Babylonia upang patayin sa tabak, maging sa loob ng templo ang kanilang mga kabataan. Wala itong iginalang, binata man o dalaga, kahit ang matatanda. Ipinaubaya sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. Lahat ng kagamitan, malalaki at maliliit sa loob ng templo ni Yahweh, pati ang kayamanang naroon, gayon din ang sahari at mga opisyal nito ay dinala sa Babylonia. Sinunog nila ang templo, winasak ang pader ng Jerusalem, at ang malalaking gusali, ang mahalagang ari-arian doon ay sinunog din, at ang lahat ay iniwan nilang wasak. Makita po natin mula sa kalalagayan na sila'y bansang hinirang pinili dahil sa kanilang pagtalikod sa Panginoon. Nakita po natin na pinahintulutan ng Diyos yung hatol na kung saan sila ay sakupin ng Babylonia. Sila po ay nabihag, yung exile, sa Babylonia. So makita po natin nawalan po sila ng lupa. Nawalan sila ng identity. Nawalan sila ng kalayaan. Yung sitwasyon ng Israel. Doon po sa aklat ng Awit 137, verse 1, sabi doon, sa pangpang na mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupong tumatangis sa tuwing Zion, aming naaalala. Maharahil, sa kanilang pagkakabihag, maaring sila'y nakaupo doon at nag-iisip, nagtatanong sila, nasaan ba ang aming Diyos? Bakit kami nasa ganitong sitwasyon? Makita po natin, hindi lang po ito sa physical na kondisyon, kundi dumating sila sa spiritual crisis. Isang kalagayan na kung saan ay
dumaranas ng malalim na pagdududa, maaring sila dumaranas ng kalituhan, panghihina sa relasyon sa Panginoon dahil sa nangyari po sa kanila, sila'y sa nadalang bihag. Ano ho? At so, makita po natin na yung dumadaan sa ganitong spiritual crisis, ito yung pakiramdam na malayo na ang Diyos sa kanila. Pakiramdam nila, malayo na ang Panginoon sa kanila. Sino po dito yung nakaramdam na ng ganon? Tawag po doon na spiritual crisis, na parang feeling mo, ang layo na ni Lord, meron ka ng pagdududa sa kanyang mga salita, na dati, fiery ka, pero dumating yung pagsubok sa iyong buhay, at biglang nagduda ka na sa Panginoon. Biglang nagtanong ka na sa Lord. Biglang nawalan ka na ng ganang manalangin, nawalan ka na ng gana ng pagdalo sa gawain, dumaraan ka na sa spiritual crisis. So maaring ganito po yung nararamdaman ng mga Israelita that time, kasi bihag sila, bilanggo sila, hindi sila malaya, So muli, makita po natin doon, sila po ay ibinalik. Ilang dekada po ang lumipas, pinayagang silang bumalik sa Jerusalem. At makita po natin itong pangako na ito na Isaiah chapter 60. Tingnan po natin yung Ezra chapter 1 verses 2 hanggang 3. Ezra chapter 1 verses 2 hanggang 3. Basahin ko po. Sabi dito, ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig, at inatasan niya ako na ipatayo ko siya ng templo sa Jerusalem na sa Huda. Kayo na sa kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling maitayo roon ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Mula sa pagkabihag, sila ay bumalik sa Jerusalem, subalit ang kanilang nadatnan, isang wasak na templo, sirang-sirang templo, kaunti na lamang po sila at napapalibutan pa sila ng kaaway. Parang ang tingin ay hindi ito tagumpay dahil ang nadatnan natin ay isang wasak na templo. Tayo ay kakaunti na at nasa paligid natin ay kaaway. Nandoon sila sa kalalagayang parang discouraged sila, frustrated, wala na silang pag-asa. So, dito pumasok po yung Isaiah chapter 60, na kung saan sa panahon ng kanilang discouragement, sa panahon ng kanilang pagdududa, So, ang Isaiah 60, hindi lamang po ito kung sa pag-rebuilding or pagbabalik muli ng lungsod, pagtatayo muli ng lungsod, kundi ito ay pagbabalik ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay pagtataas muli sa Israel at paglawak ng kanyang kaharian sa buong mundo. So, una po natin, puntos mula po doon sa ating talata, sa aklat ng Isaiah chapter 60, verse 22, ang sabi doon, ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming inam. Sa ibang salin, ang maliit ay magiging 1,000. Mula sa NLT version, the smallest family will become 1,000 people. Ang pangako ng paglago. Mula sa pagkawasak, at pagbalik nila, mula sa bilang na kakaunti, ang Diyos ay nangako ng paglago. Ang Israel ay napakaliit. Nung sila'y bumalik, wasak, pero nagkaroon ng pangakong paglago ang Panginoon. Amen? Makita po natin doon na ang Diyos ay Diyos ng multiplication. Ang gawain ng Panginoon ay lalago. Ang gawain ng Panginoon ay patuloy na lalawak. Alam niyo po kami na-challenge kami po yung na-challenge sa San Pedro Bethel Temple. Every time na nakikita namin yung mga post, ninyo, na meron kayong paghayo, ang aming po mga leaders ay natutuwa, lalo na po yung napasok sa amin sa Bible School, every time na nakakausap po ang mga ninong, maraming testimonies, excited sila, Pastora, sana tayo din po, marami na po tayong mapupuntahang or matuturuan, mahawakang mga bata. Ganun po sila nagdi-desire. Ganun po kami nagkakaroon ng banal na inggit. Ang pangako ng Panginoon ay paglago, pagdami.
bumalik sila na sila'y kakaunti, sapagkat marami nang nalipol sa kanila dahil sa kanilang pagtalikod sa Panginoon. Binalik sila, wasak ang templo, pero hindi ito patungkol lang doon. Ano po? Kundi pagpapakita muli ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So, pangalawa po, makita po natin doon, at ang muling bansa ay magiging makapangyarihan. Sabi na, and the tiniest group will become a mighty nation. So ang konteksto po ng talatang ito ay hindi lamang po paglago ng bilang, kundi yung paglawak ng kaharian ng Diyos. Hindi po ito tumutukoy sa paglawak lang ng bilang, kundi sa paglawak ng kaharian ng Panginoon. Kasama po, binanggit yung mga hentil o mga hindi Hudyo. So ibig sabihin, ang gawain ng Diyos ay hindi limitado. Ang Diyos, sa kung ano po yung nakikita na ngayon, hindi po tayo, tulad po ng ginagawa po ng Diyos sa San Pedro. Hindi po hanggang dun lang, kundi mas lalawak pa ang gawain ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Maaring sabi nyo, ang dami na natin. Siguro, hindi po. Kailangan, ito po yung plano ng Panginoon. Mas lumawak pa ang kaharian ng Panginoon. Merong paglawak ang gawain ng Diyos. Amen? So, ang gawain po ng Panginoon, ito po ay inclusive. Ito po ay para sa lahat. Mula Israel, ang sabi doon, sa lahat ng bansa. Makita po natin, mula Israel. Kung babasahin po natin yung aklat ng Isaiah chapter 60, yung Isaiah chapter 60, kung titingnan niyo po yung kabuuan ng aklat po ng Isaiah chapter 60, bago pa po dumating doon sa verse 22, makita po natin yung pangako ng Panginoon. Okay, sa buong sabi po doon, okay. Hindi na kita pababayaan at kapupuotan o iwanang mag-isa, ikaw ay kanilang itatatag at dadakilain, maging lugar ng kaligayahan magpakailanman. Ayun. Aalagaan ka ng mga hari at mga bansa, tulad ng pag-aalaga ng isang hari sa kanyang anak. Malalaman mong akong si Yahweh ang inyong tagapagligtas at palalayain ka ng makapangyarihang Diyos na si Jacob. Ang dami pong pangako ng Panginoon, na kung saan ay makikita natin, yung pagpapakilala muli ng Panginoon, hindi lang sa bansang Israel, kundi sa lahat ng bansa. Hindi lamang po ang bansang Israel ang pinili ng Panginoon o hindi lang ang Diyos ay para sa bansang Israel, hindi lang silang pinili para maligtas, kundi ang buong mundo po, ay kasama sa pangako ng Panginoon. So ang ginagawa ng Diyos, sa bansang Israel, ay may layuning imabot sa iba pang mga bansa. Muli yung pagtatayo ng templo, pagbabalik ng kaluwalhatian ng Diyos, itong pangako ng pagpaparami ng Panginoon ay upang makita ng buong mundo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Muli, matanyag ang pangalan ng Diyos. Ang bayang Israel ay itatayong muli ng Panginoon na ang layunin ay abutin ang ibang bansa. Abutin, ang mga tao. Sabi po sa Isaiah chapter 60, verse 3, ang sabi doon, ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Siya ay magiging Diyos ng lahat. Amen po ba? Yung muling pagbabalik, ay merong pangako ang Panginoon ng pagtatayo at ito ay muling pagbabalik ng kaluwalhatian ng Panginoon. Pangalawa po, ang paglawak ng gawain ng Diyos ay inclusive, ito ay para sa lahat. Pangalawa po ay expanding, patuloy na lumalawak. Ang kaharian ng Diyos ay patuloy na lumalawak, hindi po ito static. Yung ibig sabihin ng static, hindi umuusad. Walang pagbabago. Ito ay lumalago, lumalawak at kikilos. Kaya po, yung pong ginagawa ninyo, parami po yan. Yung pong mga gawain na binubuksan, yan po ay parami. Hindi po titigil, kundi palawak parami kasi ito po ang nais ng Panginoon. Ito po ang layunin. Tingnan po natin, mula po sa pamilya ni Abraham, isang pamilya sa pamilya ni Abraham, naging isang malaking bansa, ang Israel, at hanggang sa buong mundo, lahat ng mga mananampalataya. Tayo po, ito po yung nais ng Panginoon na magpakilala siya sa lahat ng tao, na makilala po ang kanyang kaluwalhatian
ng lahat ng tao. Ito po yung pattern ng Diyos, yung expansion, paglawak. Ang gawain ng Diyos ay hindi hihinto, hindi titigil. Laging merong mas malawak na plano ang Panginoon. Amen po ba? Maaari masabi niyo, ang dami na nating nabuksang gawain, ang dami na nating manggagawa, pero mas lalawak pa dahil ito ay gawain ng Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Amen. At marami pong na-challenge sa inyong ginagawa. Nakakahamon. Amen. Nakakahamon po ang ginagawa ng Diyos dito sa San Pedro Bethel Temple. Amen po ba? Hallelujah. Ano po? Ang gawain ng Panginoon ay transformational. Nagbabago ng buhay. Hallelujah. Lahat ng nabago ang buhay dahil nakilala niya si Lord. Magsabi ng Amen. Hallelujah! Dati taga-upo lang tayo. Amen. Ngayon, isa ka na sa nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Why? Dahil yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kaningningan ng Panginoon, ay patuloy na naghari sa iyo at patuloy mang naranasan sa buhay mo. Amen po ba? Hallelujah. Merong pagbabago ng buhay. Merong restoration. Ito ay merong global impact. Yung gagawin ng Diyos sa bansang Israel, makikita ng buong bansang nasa paligid. Muli, ang kaluwalhatian ng Panginoon. Maapektuhan ng ibang bansa. Makikita ng mundo. Ano po ang kaluwalhatian ng Diyos? Magkakaroon ng daan para sa lahat upang makilala kung sino ba itong Panginoon na kanilang kinikilala. Amen. At sa huli, makita po natin doon, ito ay natupad sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Lucas chapter 2, verse 32, Lucas chapter 2, verse 32, makita po natin doon, kung saan, itong si Lucas chapter 2, tingnan niyo po sa inyo pong mga Biblia. Na kung saan ito pong si Mary at si Joseph ay dadalhin ang ating Panginoon doon sa templo. Sa verse 25, taas po tayo. Ng chapter 2, verse 25, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanyang Espiritu Santo, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ang liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Sa huli, natupad yung pangako, ang pagdating ng ating Panginoon. Ang ginagawa po ng Diyos, sa ating buhay ay merong mas malaking layunin kung paano po yung ginawa ng Panginoon sa bansang Israel. Tayo ay binago ng Panginoon, tayo ay nakakilala sa Diyos, hindi lamang ito sa ating mga personal na buhay. Tayo po ay may layunin sa ating pamilya. Nung si Nanay Baby po ay nagpulok, isa ho sa pinakamalaking bilang ng pamilya ay ang kanila pong pamilya. Even yung mga workers, yung kanila pong pamilya sa dami ho nila. Ilan anak niyo, Nanay Baby? 9. 9 po sila. At ang Diyos, ay merong malaking layunin sa ating pamilya, sa ating community, sa ibang mga tao na nakakita po sa atin. Alam niyo po, nung ako po ay nag-asawa, kasi nung ako po ay dalaga, malaya, laging nakakahayo, nakakapunta sa iba't ibang lugar, nakakapagturo sa mga barangay. Active po ako noon sa FDS or Family Development, yun sa 4Ps, involved po tayo sa community. At ako po yung nagkaanak, natigil ako sa bahay.
Iba po kasi yung lalaki, ano po ninang? Iba yung lalaki sa babae. Ang lalaki, pag ikaw nakaalis, wala nang maghahanap sa'yo, okay lang, di ba po? Ay, ang babae po, iba ho. Lalo pa, pastor, ano po? At pakiramdam ko po, parang wala akong magawa. Pero nung ako po ay nakikinig ng about sa parenting, yung anak mo pala, siya pala yung una mong dapat i-disciple. Sabi ko, Lord, nagdi-disciple ako. At dumaan yung mga pandemic, dumaan yung mga pandemic. At ang mga anak po namin, nilipat namin sa public school. At doon sa lugar na yon ay marami tayong naging kaibigan. At meron doon isang nanay, lola, na ilang linggong nawala, kaklase po ng anak ko. Tinahanap ko siya. Tapos nung muling nagkita kami, sabi ko, nanay, bakit ang tagal niyo pong nawala? Nagkasakit daw siya. Ano pong iniinom niyong gamot? Sabi niya wala daw siyang iniinom. Sabi ko, nanay, uminom kayo ng gamot. So pag-alis ko, nabutan ko lang siya. At nung magkita uli kami, sabi niya, Pastora, thank you, sisimba na po ako sa inyo. Hindi ko intensyon. Na parang para lang dalhin sa church or hindi po. Nakadama tayo ng parang tawag dito, tulungan siya at ginawa natin kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon. Alam niyo po, mula sa isang yon ay nadala natin sa church, na isama natin sa simbahan, ay nakapagsama ng 6 pang pamilya. Na ngayon po ay naglilingkod na sa Panginoon ng kanilang mga anak at mga apo. So yung anak, kapakaklase ng aming mga anak, ilan na po yung nadala namin sa church. Yung buhay natin, kailangan maka-apekto kung nasaan tayo. Akala ko, wala na akong mararating, yung pala kung saan ka naroon, kasi ako'y nanay na, narito ang aking anak, ay di yung mga nanay. Amen po ba? Sa pamilya mo, sa community kung nasaan ka. Biyaya po ng Panginoon, tayo po ay member ng Badaka. Every time na meron pong gathering, hinihintay nila ang schedule natin. Dahil bahagi yata ng programa na kailangang merong magsalita na isang pastor, at tayo po doon sa barangay na yon na naroon ang ating church, ay tayo ang tinatawag at tayo po ang binibigyan ng pagkakataon na makapangaral ng salita ng Panginoon. Kung saan tayo naroon. Amen? Tayo po, ang buhay natin, ay merong mas malaking layunin. Merong mas malaking layunin kung paano ibinalik ng Panginoon itong bansang Israel na sa ganong kondisyon. Merong pangako ang Panginoon ng pagdami, muling pagtatayo, amen, pag-aayos. Ganon din po yung buhay natin. Tayo na sa kadiliman, amen po ba? Tayo nakakilala sa Panginoon, merong pag-aayos ang Panginoon. At hindi lamang po ito para sa ating personal, kundi higit sa lahat sa mga taong nakapaligid po sa atin. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay nangako din ng pagpapala, muli ibabalik sa bansang Israel. Tutulong upang maitayo itong wasak na pader, itong templo. Maaring tayo po, ay pinagpapala ng Panginoon. Dumadaan tayo sa crisis, tama po ba? Maraming umaangal ang taas ng gasolina, pero hindi naman nabago yung ating pagkain, hindi naman nabawasan, tama po ba? Hindi naman nadagdagan. Sa tuwing may programa po ang simbahan, lalo na sa paglawak ng gawain ng Panginoon, alam niyo po, dahil gawain niya ng Diyos, hindi po yan pagkukulangin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Dahil ito'y gawain, alam ko po ang Ninong Dani, marami pa siyang pinapagawa ang Panginoon, mas malawak pa na gawain. Amen po ba? At salamat sa Panginoon, isa po sa kilala namin at alam namin na napaka-supportive pagdating sa gawain ng Panginoon ay ang San Pedro Bethel Temple. At lagi namin nababanggit ito, sa aming mga members sa aming gawain, kung paano nag-umpisa. Alam niyo po, ako ay napakapala din na kung saan ay naabutan ko pa po ang ang Pastor Tengson, sa lugar na ito. Naging guro ko pa po siya sa lugar na ito. At yung mga kwento niya kung paano ito nag-umpisa, na kung saan isang kubo lamang,
na kung saan yung lugar na ito, ano po, ay pinagtatalian pa ba ng mga hayop? Na tuwing darating may mga dumi sa lugar na ito, ano po, at ang ilan sa inyo na kung saan ay naging katuwang sa pagpapatuloy ng gawain ng lugar na ito ay pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Ang ilan po sa mga nakatuwang sa pag-uumpisa ng gawain na ito ay pinagpala ng Panginoon. So makita po natin, ang gawain ng Panginoon, hindi iyan pinagkukulang ng Panginoon. Kung tayo po, sige po palakpakan natin si Lord, hallelujah. Mas malawak na gawain ng Diyos, mas malaki ang blessing na ibibigay ng Panginoon. Amen po ba? Kung gaano kalaki ang gawain na ibinibigay sa iyo ng Diyos, ganun din kalaki ang nakahandang pagpapala ng Panginoon. At syempre, isa po sa gagamitin ng Diyos ay tayo na mga nakakilala sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Kahit po crisis, pag sinabing magbigay sa gawain ng Diyos, hindi mo isiping mataas ang gasolina. Amen po ba? Amen? Hallelujah. May mission po yung buhay natin. Hindi tayo basta narito lang, may assignment ang Panginoon sa bawat isa sa atin. May mga tao tayong maabot. Alam niyo po, napakaluwag na po pumasok ngayon sa mga eskwelahan. Nandiyan na po ang PBEP. Nung nakaraan lang po, kami po ay nag-attend ng basic counseling na kung saan isa din po ito sa programa na abutin ang mga mag-aaral. Ito po ay healing naman more on sa mga dumaraan ng mga depression. Alam naman po natin ang mga kabataan ngayon, ang mga dinadaanan, mga depression, anxiety, mga hook sa gadget. At ngayon po, Ninong, dati po, even po sa mga opisyales, meron na pong pangangaral sa mga kapulisan na ang mga pastor po yung ginagamit. Amen? Hallelujah. Sapagkat ito yung pattern ng Panginoon, expansion, paglawak ng kanyang gawain. At nararamdaman natin, talagang napakalapit ng dumating ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Handa ba kayo na kung saan, ito pong nangyayari sa atin, ito po'y eye-opener para sa lahat. Amen. Eye-opener para po sa lahat. Na talagang magpakasipag na tayo para sa Panginoon. Na talagang ang buhay natin, ibibigay na natin kay Lord. Amen? Hallelujah. Amen? Sabi po doon, ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Ito po yung pinakamahalagang bahagi. Hindi po sinabi ng Panginoon, hindi po niya sinabing gagawin na niya, kundi gagawin ito sa tamang panahon. Meron pong proseso, meron pong takdang panahon, yung pangako ng Diyos. Ito po sa Galatians chapter 4, tinatawag na kaganapan ng panahon. Merong eksaktong timing ang Diyos kung kailan niya gagawin at tutuparin yung kanyang mga pangako. Ang Diyos po ay merong kanyang perfect plan, meron siyang tamang sequence, meron siyang tamang panahon, at merong tamang pagkakataon ng kanyang pagkilos. Amen. Alam ko, ang tagal na nang nasa puso siguro ng Ninong Danny yung lawak ng gawain sa lugar na ito. Pero meron talagang timing si Lord kung kailan. Alam niyo po, talagang blessing po yung Bible School sa Nagpulok. Ilan po yung nakapag-aral sa amin? Pastor Helen, kagagraduate lang po niya ng Bible School at siya po ay naitalaga katuwang po sa mission. At nung siya po ay tinalaga, yung heart niya talaga ay sa mission. Sabi niya, Pastora, sabi niya gano'n, tayo po ay magkakaroon ng, opo, sabi ko gano'n, yan po ay talagang nasa heart ko na iniintay ko lang po kayong makatapos. Kasi iba po yung ikaw ay merong katuwang na talagang nahubog, talagang naturuan ng salita ng Panginoon. At meron pa po tayong dalawang nag-aaral, Ninong, napakagrabe. Yung pong dalawa natin nag-aaral, si Ate Lenny at saka Sister Jane, grabe po yung fire nila. Talagang ang heart talaga nila ay tumuwang talaga sa misyon, talagang sa paghahayo. Nitong nakaraan lang. Anong month po yun? Sister Helen, tayo ay namigay ng 100 Bibles sa ating barangay.
Netong February, kami po ay humakbang. Bigay kami ng 100 Biblia mismo sa barangay namin. Dahil ang barangay po ng Nagpulok, alam niyo po, ang barangay ng Nagpulok, ang member lang na taga roon ay parang kami ay 3 lang, 4. Nagpulok po. Ang member po namin, taga Payapa, ibang bayan, bayan ng Lemery, bayan ng San Luis, taga Payapa, na magbabiyahe pa po ng 45 minutes bago makarating sa Nagpulok. Sa San Luis, dulo po ng Bagong Tubig, na kung saan talaga namang papasukin mo pa ang pinakakagubatan bago ka makarating. Dito po sa Lemery, sa Ayaw-Iyaw, mga lugar ng Ayaw-Iyaw, Payapa, malalayo. Sabi ko, itong community natin, ito ang ating isaturate. At nagkaroon tayo ng programa na kung saan ay nagkakaroon po tayo ng gawain doon ng VBS, doon mismo sa barangay po ng Nagpulok na tayo nakakatipo ng 100 mga bata. So parang hindi tuloy-tuloy, parang every vacation lang. Kasi nga, ang mga teachers natin, ang mga tagapagturo, may mga trabaho, busy. Talagang ang hirap ngayon, na talagang even yung school umaagaw. Na talagang nakikipaghatakan tayo sa mga leaders natin kasi may kanya ding schedule, yung DepEd ngayon. Kaya hindi mahadlangan ang gawain ng Panginoon. Meron pa rin i-raise up si Lord. Amen. At purihin ng Diyos. Sige po, palakpakan natin si Lord. At ngayon po, meron kaming plano, kasi nga na-challenge kami sa San Pedro Bethel Temple, ng dental mission. Sabi ko, doon sa isang deacons namin na merong manugang na doktor, dentist siya. Sabi ko, sabihin niyo po kay Doc, magkaroon po tayo ng dental mission dito. Yung pala hindi pa niya nabanggit. Pero nung nagkaroon po ka naman service, January 1, unang service yun ng unang taon, lumapit sa akin si Doc, sabi niya, Pastora, gusto niya na ibigay yung kanyang serbisyo sa barangay na makapagbunot ng libre. Praise God. Agad nag-schedule kami. Answered prayer. Alam niyo po, grabe ang Holy Spirit. Pag nanggaling talaga sa Lord, amen, hindi mo na kailangan pang kausapin at makiusap ka. Mismong ang Diyos ang magsasalita sa kanya. Sabi niya, sige, schedule agad tayo. Kaya po ngayong May 23, meron po tayong free dental mission sa barangay din ng Nagpulok na ang layunin nito ay abutin ang mga tao at ipakilala ang Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag ginagawa natin, yung gawain ng Panginoon na paglawak, nandito ang ating desire, ang Diyos mismo rin ang maglalagay ng programa. Ang Diyos mismo din ang tutugon ng ating pangailangan. Even yung mga tao, na kailangan, grabe po ang Panginoon. Grabe po siya tumugon sa ating mga kailangan. At meron siyang timing. Perfect talaga yung timing ng Panginoon. Minsan naiinip tayo sa tugon ng Diyos. Pero meron pala sadyang tamang panahon ang Diyos. Even po sa mga kasama natin sa bahay, ano ba itong asawa ko? Kailan ba ito magbabago? Kailan ko ba ito may sasama sa church? May timing si Lord. Amen. Basta tayo, magpatuloy lang tayo. Basta tayo, hindi tayo tatalikod. Amen po ba? Makita pa rin sa atin yung pagsunod sa Panginoon, yung buhay natin, ito'y maging liwanag sa kanila. Amen po ba? Ang buhay natin, ito yung magsasalita para sa kanila. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Merong timing. So ang Isaiah 60, hindi ito lang tungkol sa Israel bilang bansa. Ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa buong mundo. Ito ay tumuturo sa Mesiyas, ang liwanag na darating. So nakita po na, ang liwanag na, sunod na, anak? Okay. Ito ay tumuturo, sa Mesiyas, ang liwanag na darating. Ito po ay natupad kay Jesus sa John chapter 8, verse 12. Sa John chapter 8, verse 12, ang sabi doon, muling napakita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Siya ang tinutukoy na liwanag. Siya ang tinutukoy na ilaw. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Siya ang tagapagligtas ng lahat. Amen? Sabi doon, kasama ang mga hentil. Ibig sabihin, lahat po ng tao ang kaligtasan ay hindi lamang po para sa atin. Amen.
Ang kaligtasan po ay para sa lahat ng tao. Kaya po tayo lumalabas, kaya tayo humahayo, kaya natin ipinapakilala si Jesus dahil ito ay para sa lahat. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Amen po ba? Na makakilala ang lahat natin. Kaya ito pong ginagawa ninyo na paghayo, pagpapalawak pa ng gawain, ito po ay plano ng Panginoon. Amen po ba? Ito po ang nais ng Diyos sa bawat iglesia. Ito po ang nais ng Panginoon sa bawat church. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po, itong San Pedro, mas lalawak pa ito eh. Kung nakikita niyo pong parang ang lawak na, hindi pa ito. Kasi ang nais talaga ng Panginoon, expansion. Mas paglawak pa. Amen po ba? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ano po? Ito ay para sa lahat ng tao na dati ang Israel lang ang bayan ng Diyos, pero sa plano ng Diyos, lahat ng bansa ay makakasama. Amen. Lahat ng tao ay merong pagkakataon. Amen po ba? At tayo po, ang iglesia, ang tinawag para maabot ang lahat ng tao. Amen? Purihin ang Diyos. Thank you. Purihin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. At kayo po ay lumalakad sa plano ng Panginoon. Lumalakad kayo sa direksyon ng Diyos. Kaya mas lalawak, mas lalago, merong pag-expansion. At darating ang panahon, baka ho magdalawang service na dito, Ninong. Amen? Nakikita nyo ba yung mga pangitain? Pag siguro na-confine dito yung part ng, ano po yung nabuksan Ninong na gawain doon? Kasya pa po ba kayo? Ay kapag merong pa na nabuksan at magsasama-sama every first Sunday, hallelujah! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin si Lord. Grabe. Amen? Ang kaligtasan, ano po, ay para sa lahat ng tao. Lahat tayo ay merong pagkakataon. Lahat ng tao ay binigyan ng pagkakataon. Amen? Ano pa? Spiritual expansion, kaharian ng Diyos. Ang paglago ay hindi lamang, ano po, sa bilang ng tao. Ito ay pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya po sabi ko nga po, ano po, pag tayo ilalabas, hindi intensyon natin, dumami yung bilang natin sa church. Hindi yun ang intensyon natin. Ang intensyon natin, makilala nila si Lord. Ipakilala ang Panginoon. At sila mismo ang kakatagpuin ng Diyos upang hanapin ang Panginoon at patuloy na paglago sa kanilang spiritual na buhay. Hindi tayo titingin na para dumami ang bilang natin, para dumami ang bilang, hindi, ang miyembro natin, hindi po. Ano po? Kundi, gawin natin yung ipinapagawa ng Panginoon. Sabi sa Gawa chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Hallelujah. Ito din po ay sa pagbabago, ano po, ng buhay ng tao. Spiritual expansion, paglawak ng karyaan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang kabakubo ay doble ngayon kaysa sa nagpulok. Salamat po sapagkat yung burden na inilalagay ng Diyos para sa lingkod ng Panginoon sa inyo pong senior pastor ay nadadama ng mga members na naririto. Ang suporta nyo, pagtugon nyo ay malaking kasiglahan sa lingkod ng Panginoon. Amen. Dito na po tayo. Sa application ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo ay may epekto sa iba. Kaya nga po, yung tinawag sa tamang panahon, isang buhay na may misyon. Nakakilala tayo sa Panginoon, hindi lamang sa ating personal, kundi nais ng Diyos gamitin ang bawat isa sa atin. Ito man ay yung ating
oras, yung ating lakas, yung ating panahon, at higit sa lahat, yung ating mga finances. Sapagkat hindi lang ang personal ang blessing, ito ay may mission. Hindi lang pang-personal. Kapag bine-bless tayo ni Lord, hindi lang pang-personal. Naalala ko po, merong isang kapatiran, sabi niya, Pastora, dati ayaw kong yumaman. Hindi ako nahingi kay Lord ng kayamanan kasi baka ako malayo sa Kanya. Pero nung na-involve sa mission, gusto ko nang yumaman, Pastora. Kasi gusto ko na makapagbigay sa mission. Amen. At ganoon din po yung heart namin. Ganun din po yung heart namin, yung asawa ko po, Pastor. Napakasipag naman po talaga nun. Ano po, yung po yung nasa bahay, hindi po maaring palabas lagi yung pera. Parang yung Chinese hindi laging palabas. Tatsaga po yung nagagawa ng ice candy. Pero yung ice candy niya, alam niyo po yung ice candy niya, nasa bahay lang kami, may kumukuha doon, 30 pieces, 50 pieces, higit pa sa 100 pirasong ice candy ang kumukuha ng ice candy niya na hindi siya naglalako sa labas kundi pinupuntahan sa bahay. At talagang namin, Lord, bless mo kami para makatulong kami sa gawain mo, Panginoon. Maging handa tayo sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ay kayang mag-accelerate. Gusto mo pang higitan yung ginagawa mo ngayon sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Ipagpatuloy mo yan sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Ang hamon natin, paano ko magagamit ang pagpapala ng Diyos para makatulong sa iba? Sino ang mga taong maaaring maabot ko sa pamagitan ng buhay ko? Nakikita ko ba ang sarili ko bilang bahagi ng mas malaking plano ng Diyos? Amen. Amen. Mas malaking plano ng Panginoon. Mas malaking plano ng Diyos. Kung nakikita niyo po na parang malawak na nais ng Panginoon, mas malawak pa. Mas madami pang maabot para kay Kristo. Sabi nga ng Nino, nag-share kami, 500 students na babahagi na ng salita ng Diyos sa pamagitan ng PBEP. Sila mismo yung tumatawag para makapagbahagi tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. Makiisa po tayo sa harvest ng Panginoon. Alam niyo po, ngayon ay panahon ng pag-aani kasi ang luwag na, ang dali na makapag-share ng word ng Panginoon. Tayo nga lang minsan ang tinatanong, yung time, yung ating kakayanan talaga. Pero kung nandoon yung desire, yung pagnanais natin, na sige ako din isang araw, hahayo din ako. Sige, susuporta ako sa gawain ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, ang ganda ng song kanina. Yung unang awit, yung Jesus, God's Righteousness. Sabi doon, Jesus, God's Righteousness revealed the Son of Man, the Son of God. His kingdom comes. Jesus' redemption sacrifice, now glorified, now justified. His kingdom comes, and this kingdom will know no end. And its glory shall know, sabi doon, shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom kings has come. Hallelujah. Alam niyo po, sabi ko, Lord, grabe yung kanta mo. Yes, Lord. Sabi ko, hindi talaga titigil yung paglawak ng iyong gawain, Panginoon. Kaya, pwede po ba tayong tumayo? Pwede po ba nating awitin to? Itong inawit po natin kanina. Yung unang-una pong kanta na inawit po natin kanina. Bago po tayo manalangin at tayo po ay ihabilin natin sa Panginoon ang ating narinig ngayong umaga. At ito po ay magdala sa atin ng isang hakbang ng pagsunod sa nais ng Panginoon. Hallelujah. Patuloy nating luwalhatiin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Patuloy nating itaas ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Your name, your righteousness we reveal, Lord.
ang iyong pagliligtas, ang iyong sakripisyo, Panginoon, ay patuloy na mahayag sa buong mundo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, patuloy nating itaas ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. As we sing this song, hayaan nating maramdaman mula sa ating mga puso ang kanyang pagmamahal para sa ibang tao. Naramdaman na natin ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang nais niya ngayong umaga, maramdaman mo yung pagmamahal para sa iba. Yes, Lord. Hallelujah. Glorified. Now justified. His kingdom comes. And His kingdom will know no end. Opo, Panginoon. And His glory shall know no bounds. For the majesty and power The majesty and power of this kingdom of His kingdom's King has come. and this kingdom's reign And His kingdom's reign. and this kingdom's rule. Kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Sabi doon, Jesus, the expression of God's love. Jesus, expression of God's love. The grace of God, the Word of God revealed. The grace of God, the Word of God, revealed to us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, God's holiness displayed. Now glorified. Now glorified, Now justified. now justified. His kingdom comes. His kingdom Oh, thank you, Jesus. and His kingdom will know no Sige po, end. awitan natin si Lord. His glory shall know no bounds. For the majesty and power of His kingdom's King has come. And His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, God's righteousness revealed. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Oh, sige po, papurihan natin ang ating Diyos sa ating kalagitnaan. Oh, hallelujah!
kaming kaligtasan na bago ang aming buhay. Nagkaroon ito ng liwanag, nagkaroon ito ng purpose, nagkaroon ito ng tunay na layunin. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako, sa iyong katuparan, sa katuparan ng iyong mga pangako. Ngayong umaga, mas lalo mong ipinapakita, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig sa lahat ng tao. Ito yung nais mo, Panginoon, nang ikaw, O Diyos, ay makilala ng lahat. Sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat. Mas lalo mong pinagtitibay sa lugar na ito, Panginoon, na sila ay nasa tamang direksyon. Mas lalo mong pinagtitibay sa lugar na ito, O Diyos. At ginagawang handa na mas lalong lalawak ang iyong gawain. At hindi namin ito kaya kung wala ang iyong kapangyarihan, kung wala ang iyong pagsama. Panginoon, marami pong salamat. Ang buhay na meron kami ay patuloy na magamit para sa iyong kaluwalhatian. Patuloy na makilala ng mga tao kung sino ka. Gamitin mo kami kung saang area kami naroon, Panginoon. Kami man ay nasa loob ng eskwelahan, kami man, Panginoon, ay nasa trabaho, kami man, O Diyos, merong isang kumpanya. Tulungan mo kami at bigyan ng lakas, Panginoon, na ikaw ay ipakilala sa lahat ng tao, saan mang lugar, saan mang panahon, saan mang pagkakataon, sapagkat ito ang nais mo. Panginoon, dalangin po namin sa ganitong panahon na kung saan dumaranas ng crisis ang buong mundo. Kami naniniwala, Panginoon, na iyong iingatan ang iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Ang bawat programa ng bawat iglesia, Panginoon, ay patuloy mong tutustusan, O Diyos. Hindi apektado ng crisis ang iyong gawain, ang iyong paglago, ang paglawak ng iyong gawain. Kundi ipapakita mo, Panginoon, na ikaw ay Diyos na makaya, ikaw ay Diyos na mayaman, ikaw ay Diyos na tumutugon. Salamat, O Diyos, sa mga anak mo na ginagamit sa lugar na ito na patuloy na sumusuporta sa iyong gawain. Patuloy mo sila lagyan ng apoy. Patuloy na pagpapatuloy, Panginoon. At patuloy ka pang tumawag ng mga katuwang sa lugar na ito, mga hayo, mga magiging kabahagi, Panginoon, ng misyon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng inyong lingkod na nilagay sa lugar na ito, ang buhay ng Pastor Danny Dinglasan. Kanyang puso, abutin ng mga tao. Ang buhay niya isang halimbawa, O po Diyos, na kahit siya ay tinalaga mo tagapanguna sa lugar na ito, hindi siya tumitigil upang ikaw ay ipakilala sa mga tao. How much more kami, Panginoon, ang bawat isang naririto. Ang bawat isang naririto ay katuwang mo sapagkat ikaw ang tumawag sa kanila. Katuwang sa paglawak na iyong gawain. Mula kabataan, kananay at katatayan, even Lord God, mga bata. Patuloy mo, O Diyos, lalong pagkakaisahin. Patuloy mo, Panginoon, lalong pagbubuklurin, O Diyos, hallelujah, sa expansion ng iyong gawain. Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa amin, Panginoon, sa aming iglesia. Ito'y paalala, Panginoon, ang iyong gawain ay lalawak. Ito, O Diyos, ay kailangan expansion. Ito ang nais mo, Panginoon, na ang lahat ng mga tao ay makakilala sa iyo, maabot ang lahat, O Diyos, sa mga tao sa buong mundo.
lahat ng iglesia, Panginoon. Palakasin mo ang gawain sa misyon, sa pangalan ng Panginoong Yesus, and Lord God, ang Philippine Assemblies of God. Dinadalangin namin, O Diyos, mula sa aming obispo. Hallelujah. Pagpalain mo siya, Panginoon. Bigyan ng karunungan, O Diyos, sa kanyang pamumuno. Lord, salamat po. Ano mang aming narinig sa umagang ito, ito'y dalhin namin sa aming pag-uwi at patuloy na makita sa aming buhay. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat isang nakapakinig ng mensaheng ito ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin, pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.